Anong masasabi mo sa Shinfutang tea? Mahaba yung pila. Nahulog sa budol. Tapos, order kami ng para dito sa boba, milk tea. Milk tea ba to? Shinfutang ina. Hello, ba't naman galit na galit? Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got. Welcome to our day to experience here in Taiwan. We're here sa elevator ng hotel namin, Ximen Airline Hotel. Today's January 25th. Papunta kami ng Monster Village. Chito Monster Village. Before we tell you about the lore of the Shito Monster Village and tell you how to get there, let us give you a couple of tips first kung paano ninyo i-manage ang inyong travel across Taiwan. Isa sa pinaka-importanting i-acquire ay ang Easy Card. Besides the fact na magagamit nyo siya sa iba't ibang mode of transportation, reloadable siya and it saves you a lot of time para hindi na kayo pumila sa mga iba't ibang stations na sasakyan nyo. Binibili mo? Bili ka ng Easy Card. Tip number 2, umalis ng maaga. It takes about 4 hours to get to the Nantou County kung nasan yung Monster Village. And depende sa schedule ng HSR and ng mga buses, minsan tumatagal pa yan to up to 6 hours. Taipei is found in the northern section of Taiwan habang ang Nantou County ay nasa gitnang-gitna mismo ng Taiwan. More than 230 kilometers ang distansya ng dalawang lugar na to, so dapat careful kayo sa pagpaplano ng ruta ninyo. We found that the easiest route was to go to Taichung via the HSR or high-speed rail train and then sumakay ng bus papuntang Nantou. Now join us as we experience the high-speed rail train for the very first time. When booking the HSR, you have an option for either reserved or free seating. Kunti lang ang diferensya ng price. So kung mahaba-haba ang biyahe nyo, make sure you go for reserved seats. Ang hassle kaya nang nakatayo ka for 1 to 2 hours. May chance kasi na punuan. The HSR can go as fast as 300 kilometers per hour. In fact, in under 100 minutes, kaya niya magbiyahe from Kaohsiung na nasa pinakadulo ng Taiwan to Taipei na nasa northern section. Mapapasana all ka na lang talaga na meron din tayo nito. Although from the speed blindness effect, mukhang hindi siya ganun kabilis sa video na to. On the train, we saw this man and his bird. Uy, titig na titig siya sa bird ni Kuya. And after 1.5 hours, finally nakarating na kami ng Taichung. Saan ka na ngayon? Taichung. Saan siya dalayan? Taichung is Taichung. Uy, baka makancel tayong dalawa. Before riding the bus to Nantou, napag-isipan naming mag-take muna ng mga photos and to grab some food. There were a lot of food options dito sa loob ng Taichung Station. We tried their fruit and cream sandwiches na dati nakikita ko lang sa mga animes. In fairness, napakasarap niya at hindi siya ganung katamis. We also wanted to try yung isang trending na pastry shop na ang pangalan ay Beard Papas. Unfortunately, sarado siya nung time na dumaan kami. Now let's ride a bus and head to Shito Monster Village. Nasa bus kami ngayon. We're on the way to Chito Monster Village. Chito spelled as Chito Miranda. C-H-I-T-O. That's X-I-T-O-U. We were dropped off sa bus station close to the Shito Nature Park. Medyo naligaw pa kami ng una, but the Shito Monster Village is actually just 5 minutes walk away from this spot. You'll just need to follow the trek downhill and a couple of minutes, makikita nyo na yung entrance.
Finally, after sobrang habang biyahe, welcome to Shitu Monster Village. Ang Shitu Monster Village ay isang sikat na tourist spot dito sa Nantou County ng Taiwan na nakilala sa kakaibang Japanese-inspired village theme na punong-puno ng mga monster mascots at quirky decorations. This place actually started as a small souvenir shop na malapit lang sa Shitu Nature Education Area, pero dahil sa creativity at unique concept ng may-ari, unti-unti siyang lumaki at naging popular attraction. The Monster Village concept is actually based on the Japanese folklore about yokai or mystical creatures, kaya ramdam na ramdam mo ang kombinasyon ng takot at saya habang ine-explore mo yung buong lugar. Perfect na perfect siya for photo ops, food trips at mga kakaibang tourist experiences. At dahil mga Pinoy tayo, dadalhin natin ang Boracay drone shot dito sa Taiwan. Oh ha, may sound effects pa. Ang pangit daw dito sabi niya, pero binibidyoan niya ako. Ang galing niya, no? Sir, nasa po kayo ngayon, sir? Andito sa mukha ng giant. Okay, magkano po ang yellow? Wala ka na dun. Ay, If you do go here in the future, please don't forget to take a lot of photos. Napakarami ng mga magagandang spots kung saan ka pwedeng kumuha ng aesthetic shots. Now, please join us explore more restaurants and shops here. So this is called biting cat, right? Biting cat. That's the name in English. Pati yung tindera na dito. Salted egg, pork, then chicken and cheese. So ano daw to? This is biting cat, Tapos ortica something. pork flavor. Pag-aaralan ng biting cat. Floss, pork floss. Floss, okay. Halaman na gano'n, Tagalog sa atin, ano lang pusa daw. Ewan ko. Sige, tikman mo. Catnip. Tikman mo, anong lasa? Parang catnip, yung droga ng mga pusa. Ano yung nakalipin? Oh, tikman mo, dali. Para anong reaction? Ang tagal yung whiskers, Ang lasa? Basta yun. may translation niya sa Tagalog. Cat, Whiskers. Tagalog ng whiskers. Ang lasa? Hindi masarap. Video. Ice cream. Okay. After shopping around and ikutan lahat ng kaya naming ikutan sa loob ng Monster Village, we decided to have an ice cream and just chill. I've always found that the best part of traveling is when you relax and settle in and just enjoy the moment with the people that you cherish. Katulad nga ng lagi kong sinasabi kay Miguel pag nasa labas kami, lahat ng moment na na-experience namin will never ever happen again, so we should savor every moment. We can always go back to Taiwan, we can always be with the same people, but it's never gonna be the same situation in life, the same emotions, and the same mindset. So dapat ramdamin mo lahat ng pagkakataon. O tama na ang drama, promise ang sarap ng ice cream. After more strolling, we found this gacha shop. Wala tayong pupunta ng Tawibara. Sa zoo. Yung Taipei Zoo.
600 pesos. Tapos hindi ko siya po makukuha. Ayun na nga, so may kamahalan siya, so hindi worth it. Rinig na rinig ang reklamo ng mga trentahin. So we just looked for a place where we can eat. We decided to eat at the M Village restaurant. We got their stir-fried chicken, their pork, their fried shrimp, and also squid. At dahil may kasama kaming Gen Z, syempre, cellphone muna ang kakain. To be very honest, hindi kami nasarapan sa pagkain dito. In fact, nang hinayang kami, sana kumain na lang kami sa labas ng mga authentic shops. Okay ka pa dyan? Squid, vegetable, pork. After eating, we saw these lovely ferrets. And it's time to go back to Taipei. One important reminder. Make sure na before kayo gumala sa Shito Monster Village, mag-book na kayo ng ticket pa uwi kasi kung hindi, mauubusan kayo ng ride. Mabuti na lang ginawa namin yun kasi kung hindi, stuck kami dun sa Monster Village. It was around 7 p.m. when we got back to Taipei and nung time na to naghahanap na kami ng kakainan. This was also a really great opportunity para umikot kami to check out shops and restaurants. Magkalaban yung dalawang Family Mart. Versus Magkamag-anak yan, nag-aagaw ng lupa kasi namatay yung matanda. Chikawa? Anong Chikikawa? Hindi. Chikawa. At saka bakit siya pinipilahan? Ano yan? So, nandito kami sa Taipei Main Station. Maglalakad-lakad. Kaso napagod siya. Ayan, napagod siya. So, umupo muna kami sa Gedli. Matanda na kasi yan siya, kaya upo daw muna. Oo, ayan. Okay, maniwala sa Ayan. Sobrang nahirapan kaming humanap ng restaurant kasi lahat ng kainan puno at this time. Kaya naman pinasok na namin lahat ng mga eskinita para i-check kung anong mga restaurant pa ang meron dito. Parang mini Japan siya dito. Lakad tayo. Wala ba silang upuan? Hindi, sa kabilang side tayo eh. First one bistro. Ito mga Chinese na sila. Masyadong maayos yung itsura niyan, baka hindi na naman masarap. And then, we found this small family restaurant called #Look at the Mushroom Meat Roast. Yes, may hashtag po talaga sa pangalan nila. Ginoogle search namin. One more tip. Get your Google Translate app ready. Meron talagang mga local shops na yung mga nagtitinda hindi marunong mag-English. Pero bibigyan naman nila kayo ng listahan ng mga binibenta nila. I-Google Translate nyo na lang tapos mamili kayo ng kakainin nyo. Madali lang rin yung bayaran kasi minsan kung wala silang resibo kung saan ilalagay yung price, kukuha sila ng calculator tapos doon nila itatype kung magkano yung gastos. Tikman mo, dali. Anong lasa? Anong masasabi natin? Is it authentic? Authentic? Talagang mga local small shops ang the best na kainan at puntahan pag nandito ka sa Taiwan. Pero ang susunod naming pupuntahan is one of the bigger shops pero naging maingay siya sa TikTok so gusto naming malaman kung talagang masarap yung ino-offer nila. It's time to head back to Ximending. Welcome to Shin Futang.
This was around 10 p.m. pero yes, sobrang haba pa rin ang pila. Kitang-kita naman. Anong pinipilaan mo dito? Siya ako ni Aling Tess. Anong masasabi mo sa Shinfutang tea? So we fell in line. We fell kasi nahulog kami medyo pa. Haba yung pila. Nahulog sa budol. Tapos order kami ng para dito sa boba, milk tea. Milk tea ba to? Shinfutang ina. Ano nga lasa? Verdict. So sa haba ng pila niya, i-expect mo na parang amazing siya. Sakto lang. Hindi siya ganun ka-special. Pero okay na, masarap naman. Pero masarap siya. Pero hindi para ulitin. Hindi para magbabago ang buhay. Hindi para mag-change yung buhay ko. At hindi para mag-factory reset. And that is the end of our day 2 experience here in Taiwan. Tune in next week when we go to the Geopark, Shifen, and Jifen. Ano daw?